ng kagaanan, ng ating kalooban, ng ating puso, isipan, and at the same time, ang ating espiritu ay tunay na nakakaranas ng kagalakan sa Panginoon. Yun ang kapahingahan na dulot ng ating Panginoon. Awitin po natin tayo natin tayo at umawit tayo na may kagalakan sa Panginoon. Tayo ay magsinapit sa Kanya. 87. When bringing in the shield. The shield. Okay. Tayo ang kausahang linggo na tayo nagsama-sama ng formal at ipahayag natin sa Panginoon ang ating pananabik sa Kanya. Amen po karon. Maging sa ating mga pag-awit, dapat tayo pinagkikitaan ng pananabik sa ating Panginoon. Masayang awitan. Labas mo natin ang ating mga sinig sa Panginoon. Ilipat mo natin sa nagdadalang bilang 100 ang ating pag-awit sa Panginoon. Sigla-siglahan po natin ang awit natin sa Panginoon at ang ating mga kinig. Alam ko na tayo ay nananabik sa ating pagparito, sa ating Panginoon, tayo nananabik sa Kanyang presensya, sa ating pagtitipon. Kaya sa ating pag-awit, ipakita natin sa Panginoon na talagang pinasasabikan natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang pagdating ng araw, 100 to 100 sa ating himnaryo. Thank you.
Isa pa po, parang tayo'y nakukulangan sa sigla ng ating pagpupuri at pag-awit sa Panginoon. Pwede bang i-shake natin muna ang ating mga sarili at talagang damayin natin ang presensya ng Panginoon. Alisin muna natin yung matagal na nakakapit sa ating mga katawan nang hindi natin pakikipagkita sa isa't isa. Awitin natin yung stand up for Jesus, 131. Awitin natin po ito na may kasiglahan at talagang tayo ay tumindig at sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Sa oras na ito, ipakita natin na talagang tayo ay tumindig sa Panginoon sa pagpupuri sa Kanya. No? Ang sabi ho ng ating awit ay, kawal ng krus, magbangon. Salamat sa Panginoon, binigyan na tayo muli ng pagkakataon na naparito sa ating church upang tayo magsama-sama, nagpupuri, at patuloy na madama natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating pagsamba at sa ating pagpupuri. Awitin po natin, stand up for Jesus. Sarili sa ating gawain, sa ating Panginoon, at nawa ay patuloy na malugod sa atin ng Panginoon sa ating gawain ng pagsamba. Kung meron po mga kapatiran na nasa ibaba, inaanyayahan na po kayo sa dako ng pananambahan upang tayo ay sama-samang makipagniig sa ating Panginoon. Tayo ay sandaling tumahimik ng pagbubulay-bulay habang tumutugtog ang ating
tagapagtugtog, ang kapatid na Oji. Tawag sa pagsamba. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsira sa kanyang harapan na may pasalamat. Tayo ay magkaingay na may kagalakan sa kanya na may kaawitan. Awitin po natin ang Inno Processional bilang 322, Diyos at Ama ng Ulitin.
Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuot ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, patuloy mong pinakakaloob sa bawat isa. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, at pagkatapos, Panginoon, ng panahon, Panginoon, ay muli ay sama-sama kami, Panginoon, na buhay, Panginoon, at sumasamba, Panginoon, sa iyo sa araw. At kahit Panginoon, kaligtasan ng bawat isa, Panginoon, masunod namin, Panginoon, hihingi, Panginoon, ang aming government, Panginoon, upang makapagpapalagay maayos, Panginoon, at safe na pananabahay. Langit ko rin po, Panginoon, Panginoon, ang aming tagapagsalita, Panginoon, nalangin ko, Panginoon, na ikaw nawa, Panginoon, ang mula sa kanya, Panginoon. Muli ka namin, Panginoon, na ikayo, Panginoon, ang mga salita na gusto mo talagang sa amin. At nalangin ko nga, Panginoon, ang kaayusan niya at pagsalita. Hindi lang, Panginoon, dito sa simbahan tayo sa pagkakas. Mga nakakapanood worship service. Hindi, Panginoon, dinadalangin natin. Nananabahan ako, Panginoon, ikaw ang ating maitaas. Sa pananap sa umaga ito, ito po ang aming sa pananangin sa Panginoon Jesus. Sa babasahing tugunan po bilang 55, pagtatalaga ng buhay Kristiyan. Tatagpuan din po sa awit 3:5-13. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong inharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon, maayon sa sanggunian ito, hindi manibayo sa mga bitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Mapapamahay ng inyong kawaling pag-ulit, kaya-aya, buros na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin na ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog, kaysa nararapat niyong isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat umaanong sa isang katawan ay pinatuan tayo maraming mga sangka. At ang lahat ng mga sangka ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Ula ay mga ula tayo, ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo,
o ang nagtuturo ay sa kanyang pag-ibig. O ang mangaral ay sa kanyang pang-aral. Ang bibigay ay magbigay ng magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap at nananapat ay magsikap. Awitin po natin ng hymno devotional bilang 33. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay mula sa unang Thessalonica 5 mula talatang 12 hanggang 13. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Thank you.
Maaari na pong maupo ang kapulungan. Sa dako po ng malasakit ng Iglesia at Lipunan, bali po next week po ay first week ng November. So, magkakaroon po tayo ng banal na hapunan. Yung mga nasa bahay po, pakihanda na lang din po ang inyong mga ubas at tinapay. Pastor, Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga naman, Pastor. Magandang umaga po. Good morning. Naiintindihan ko, I can understand na talagang dahil sa almost 8 months, mga kapatid, ay hindi biro-biro yung tinagal ng ating hindi pagkikita at pagsasama-sama. Maging ang inyong lingkod, kanina, parang asiwa. Sabi ko, ito ba yung dati kong pinapasok? Kasi nabanggit ko nga kay Chairman, tatatlong buwan pa lang kami noon na nandito, nagkaroon na ng pandemic. Kaya si Ate Nancy, hindi ko na nakikilala kapag nakikita ko, lalo gumaganda pala pagka may pandemya, no? Huwag naman natin hilingin yung pandemya lagi. Huwag naman po. Well, kaya ho ako tumatayo sa inyong harapan sapagkat kami ni Pastora po ay pagka masakit ang aming mga katawan, meron po kami mga bulag na na-ministeryohan noong panahon kami nasa Church of the True Vine at saka sa Bayview Yemilit Church. Nung kami po yung nakatira sa Las Piñas, meron po kaming community ng mga bulag na kung saan dinadala po namin sila lahat sa church. Maging sa mga midweek, sinusundo po ng aming sasakyan. At nung kami, si Pastor ay minsang dinalaw ng kanyang frozen shoulder, nagpamassage siya, at nakita namin yung aming mga dating nadala sa Panginoon, ay nagpapatuloy sa kanilang pagmamasahe. Attention sa Pangulo ng ating misyon, ating Predicador Cyrus, ito po ay napakagandang opportunity. Alam niyo, sabi ko nga po, thank you anak. Thank you anak. Alam ba ninyo na may kasabihan na ang palay na ang lumalapit sa manok? Sabi niya sa amin nung matapos kaming magpamassage sa kanya, Pastor, meron ba ho kayong panahon na mahingi ang inyong serbisyo? Hindi po ako nagmamasahe. Alam ko, kayo lang nagmamasahe, biniro ko. Hindi po, Pastor, ay nang tinutukoy namin. Maari bang maimbitahan namin kayo na, kapatid na Cyrus, mag-stage, gumawa ng gawain muli ng Bible study dito sa aming lugar. Naku, talagang ako'y pinanayuan ng balahibo sapagkat bihira ho yung gano'n na aayain ka na gumawa ng gawain ng Bible study. Ito po sa Manuela Subdivision lamang Manuela Subdivision, alam ni paring OG ko yan, ni Chairman. Alam niyo yung likod ng RFC. Yung dating RFC, yung likod. Nandun po yung isang therapy clinic na halos ganito po kalaki. Malaki-laki lang itong ating church, mga bayon. Meron pong 8 kabataan at meron 10 adult. 18 po yun. Na talagang pati nga kanilang mga kaluluwa sa loob ng pandemya ay talagang natuyo, sabi nila sa akin. Pastor, okay ba sa iyo na ikaw na ang gumawa ng gawain dito? Sila ho nakabilang sa isang church. Sila nagsisimba lamang doon. Pero sa loob ng 7 taon, yung kanilang pastor, 2 beses pa lang na pumunta roon. Talagang sila'y naghahanap ng gawain, Sister Pe. Si Ate Pe, siya'y napakahilig sa pagmimisyon. Kaya ito, inilalathala ko, ating chairman ng board at ang pangulo ng ating misyon, na minsan po atin silang dalawin. Nakatira sila sa Bergonville subdivision. Alam niyo yun, dinadaan natin papuntang Pamplona. No, sa may Naga Road, papasok ko ng Bergonville. Nakaupa sila ng isang malaking bahay doon. Doon lahat tumitira yung mga massage therapist nila. At doon sa clinic, doon ho yung mga kabataan na kung saan, bakit may mga maraming kabataan ditong pinatira mo sa clinic mo? Kasi Pastor, ito yung mga kabataang nawalay na sa pamilya nila. Mga broken families, mga pamilya na kung saan ay nagiba ng suliranin, pero dito tinipon ko sila. Parang ako ang pinakananay nila dito. So, marami sa kanila ay nasa kolehiyo,
at talaga namang nangangailangan sila ng salita ng Diyos na muling gigising ng kanilang ugnayan sa ating Panginoon. Kaya ito iniiwan ko sa lupon ng misyon. Sa lalong madaling panahon ay gusto nila na malaman ang ating desisyon. Sapagkat siguro dahil sila yung mga dati kong kasama, dati namin minimisyonan na dala, silang lahat ay tumanggap na sa Panginoon na bautismuhan na. Wala na nga lang ngayong nangangalaga sa kanila. Handa daw nilang ipagkaloob yung kanilang lugar para doon ganapin o kaya doon sa kanilang bahay sa Bougainville at marami pang aanyayahan doon na pwede makapakinig na salita ng Diyos. Mahal na Pangulo at Pangulo ng Misyon, mga kapatiran, ito po isang malaking hamon sa atin sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Alam ko, hindi ko alam kung paano tayo tutugon dito, pero alamin natin ang kalooban ng Diyos sa ganitong mga tawag ng paglilingkod sa atin. Gandang umaga po. Salamat po, Pastor. At ngayon po ay lumako po tayo sa dalawang pastoral po. Inanyan po tumayo ang kapatid. Sandali tayong tumahimik at ilagay natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay tinatawagan ng Diyos na laging sa Kanya ay tumawag, manalangin, at tayo ay sandaling tumahimik. Alisin natin muna sandali mga kapatid ang ating mga kabagabagan, katatakutan, mga alalahanin, mga pasanin, mga suliranin. Sa oras na ito ay dadako tayo sa presensya ng Panginoon sa panalangin. Tayo sandaling dumalangin sa Kanya. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Muli mo ang ibinigay sa amin ang araw na ito. Indeed, O God, this is the day that the Lord, that you have made, O God. Ito ang araw na muli mong ipinagkaloob sa amin. And we shall rejoice, Panginoon. Makita mo nawa sa aming mga puso na talagang nag-uumapaw ang aming damdamin ng pagpupuri, pagpapahayag ng aming pagpapasalamat. Ng kagalakan, kasiyahan na muli kaming nagkikita-kita, Panginoon, dinala mo sa lugar na ito. Ibinukas muli ang lugar na ito, Panginoon, na hindi naman talagang nagsara. Subalit dahil, Panginoon, sa mga pagkakataon, ito ay pansamantalang pininid ang gawain. Subalit narito kami ngayon, Panginoon, salamat sa opportunity, Lord. Salamat sa pagkakataon na muli mong binuksan ang pagkakataon na kami magsama-sama upang purihin, pasalamatan, luwalhatiin, sambahin, at tunay na dakilain ang iyong pangalan. Aming Diyos, alam namin na tunay na inaamin namin na kami yung mga naging tamad, nanghina, minsan nalayo sa iyo, nanlamig ang pananampalataya. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay unti-unting nawawalay sa iyo. Kaya yan ang dahilan kung bakit kami tatawag sa iyo, Panginoon, ng paghingi ng tawad. Sapagkat sa almost 8 months, Panginoon, tunay na naramdaman namin na talagang kami malayo sa iyong templo, malayo sa iyong presensya, na kahit sa loob ng tahanan namin, Panginoon, kahit ginagawa ang mga pagsamba, ay naroon kami nagwawalang bahala, kami ay hindi handa, hindi namin inihanda ang aming mga sarili, bagkus, Panginoon, nakikita mo na half-hearted, sapagkat hindi namin nararamdaman ang tunay na presensya mo sa templo na kung saan doon ka namin, Panginoon, kinakatagpo ng tunay at totoo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mahabang panahon yan ay kami nagkunwari na tunay nga kaming sumasamba, subalit hindi naman, aming Diyos. Kung yan ang kalagayan ng aming mga puso ngayon, patawarin mo kami, O Diyos, at ibalik mo ang init ng aming pananampalataya, ang init ng aming pagsamba, yung tunay na nararanasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa gawain ito ng aming pagsamba. Tunay pa, Panginoon, sa iyong templo, matatagpuan ang tunay mong presensya. Naroon ang iyong palalatian, naroon ang iyong kapayapaan, naroon, Panginoon, ang iyong pagbabasbas sa amin, at tunay na aming kinasabitan ng araw na ito. O salamat sa iyo, aming Diyos. Sa umaga nito ay patuloy kinataas namin sa iyo ang aming mga gawain at pagsamba, aming midweek service, ang aming vesper services, Panginoon, ang mga gawain ng pagdalaw, ang mga gawain ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Muli mong buksan, Panginoon, ang aming mga puso.
muli mo kaming engage, Panginoon, sa gawain na talagang nagbibigay sa iyo ng kaluguran, ng kasiyahan, na nakikita mo yung mga anak na humahayong muli, umaawit muli, nagpapahayag muli ng iyong mga salita, nag-aakay muli ng mga kaluluwa para sa iyo, na madadala namin sa iyong pagliligtas. Aming Diyos, ang bawat isa sa sarap na dito ngayon sa iyong tahanan, maging sa tahanan, Panginoon, ng iyong mga anak ngayon na nandun sila, ay tunay, Panginoon, na makaranas din sila ng kaligayahan, ng kasabikan, na katulad na aming naranasan ngayon sa unang pagkakataong muli na ibinukas mo ang sampahang ito, ang bahay-sampahan ito. Nasa bahay man sila, nasa tahanan man sila, Panginoon, na nanonood ngayon, ang banal na Espiritu ay kanilang kakatagpuin. Kakatagpuin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga damdamin, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga pagpupuri, pagsasalita, sa kanilang mga damdamin ng pagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat, pagmamahal sa iyo. O Diyos, aming ipinapahayag muli sa lugar na ito, na Ikaw, that Jesus Christ is Lord of this church, that Jesus Christ is Lord over this place, that Jesus Christ is our Savior and Lord sa aming mga buhay. Panginoon, muli ko po kaming gisingin, muli kami, Panginoon, makaranas sa iyo ng init ng iyong pagkilos, paggabay, pamapagtubay sa aming mga buhay. Itinataas namin sa iyo ang aming mga matatanda, ang aming mga magulang sa iglesia nito. Patuloy nawa sila sa kanilang mga tahanan na makaranas pa rin ng kalakasan ng iyong kasiglahan, ng iyong kasiyahan, na sila, Panginoon, ay naging ngayon sa iyo sa pagpapagitan ng pagsalita. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas, kalakasan, kagalingan, ay ipagkaloob mo sa aming mga magulang ng aming iglesia. Mga kabataan na wala ngayon sa lugar na ito. Aming Diyos, namamahala din kami sa kanilang kalagayan. Subalit, Panginoon, alam namin na kayo ang aming good shepherd. Hindi mo papayagan ang iyong mga tupa ay mawalay sa kanilang isa man ang malayo sa kanila. Hinahanap mo sila, Panginoon. Isa man lang ang maligaw ng ganda sa kanila ay bibitawan mo ang siyang naputsiyam at pinag-iisan yun. Ilalaan mo ang iyong buhay para sa Kanya upang siya, Panginoon, ay mabalik doon sa kawan ng tupahan na ikaw mismo ang kanilang pagdubay ng pastor. Dalangin namin, Panginoon, mga kawarin, mga malalakihan na babaihan, ang Christian education and Sunday school, patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang maghamon sa amin sa kalagayan nito na kami patuloy na maghangad, na lumago at makaalam sa iyong mga salita. Aming Diyos, dalangin din namin ang misyon ng iglesia nito, isang malaking pribilehiyo, isang napakalaking hamon sa amin kung kami magpapatuloy na magpapahayag ng iyong kaligtasan. Naroon ang mga ulang, naroon ang mga kabataan sa Las Piñas na aking nabanggit kanina, nalalaman mo ang pangangailangan ng shepherding sa kanila. Hamunin mo ang iglesia nito, Panginoon, na tunay na sa kanila yung mga laga upang sila hindi mangalat, Panginoon. Kami ay binigyan mo ng karapatan na mangalaga ng iyong mga tupa at ibalik sila, Panginoon, sa fellowship ng iyong kawan. Aming Diyos, tulungan mo kami na magampanan namin yun. At kami ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at maaaring pumatlang sa amin katulad ng pandemyang ito. Alam namin, Panginoon, na sila na yung mga anak na nagpapatuloy. Kailanman hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Panginoon, kung kami man sa pagkakataon ito ay nagbabalik loob sa iyo, ang aming mga kaluluwa ay tunay na tumitingin sa iyo, naghahanap sa iyo. Masumpungan nawa ng iyong mga anak na bawat sa amin na kami nga tunay na lumalapit sa iyo sapagkat kami ang nangangailangan ng iyong pagbubugbog sa amin. At alam namin bukas ang iyong kamay sa pagtanggap sa amin, Panginoon. Man, mga suliranin, ano man, Panginoon, mga pangangailangan namin, ang sabi mo, simple lamang, Panginoon, come unto me. Lumapit kayo, dumako kayo sa akin. At sinabi mo, Panginoon, sila na mga lumalapit sa iyo, ilalapit ka. Kaya inilalapit namin, Panginoon, ang aming buong iglesia sa kanyang pangangailangan, sa kanyang mga paglilingkod, sa kanyang mga karamdaman, sa kanyang mga kapatid na nawawalay ng landas. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, in behalf of the whole church, ang Bibirayemi Church, Panginoon, sa oras na ito ay lapitan mo kami, Panginoon, at hindi mo kami akayin
akbayan at pagnubayan. Salamat po ang bawat himaymay ng pagsambang ito'y iniaalay namin sa iyo, maging na aming tagapagsalita. Nawa ang kanyang mga labi, pakakustusin mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, o Banal na Espiritu, upang ang kanyang mga labi magsasalita ng mga papuring para sa iyo, magsasalita ng mga kamangha-manghang mga mensahe na nagmumula sa iyo, aming Diyos. O salamat po sa iyong mga anak na nagpapagal, nagpupuyat upang ihanda ang lugar na ito. Salamat po sa iyong mga anak na ito sa pangunguna ng aming chairman, sa kasama ng mga board, kasama ng mga kapatid na nagsipaghanda ng lugar na ito, aming Diyos. Hindi ikit ang iyong mga mata, hindi maiksi ang iyong mga kamay upang sila ay inyong pagpapalay. Salamat, Panginoon. And as we enter a new temple, in a new normal, Panginoon, baguhin mo ang aming buhay, baguhin mo ang aming pagsamba sa iyo. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa mensahe ng buhay. Sapagkat ngayon po ay workers appreciation or pagpapahalaga po sa ating mga manggagawa. Kaya ang speaker po natin ngayon ay isa po nating predikador at tatawagan ko po ang ating kapatid na Maria de la Torre para maghatid. Sandali lang po. Sorry. May mensaheng out ng pora po muna.
Ngayon po ay pakinggan po natin ang isa na buhay na dadating ang ating predikador ang Maria de la Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko matanggal yung aking face mask kasi social, pagsunod po sa ating protocol. Pero hindi lang po yung dahilan, alam po ng iba yan. Subalit hindi po yung dahilan para hindi po ako gumanap sa tungkulin ko na iniatang ng ating Panginoon. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Maging po doon sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Purihin po ang Panginoon sa unti-unti niyang pagbabalik ng nakasanayan nating paraan ng pagsamba. Yung tayo po ay katulad nito, nagkakakitaan, at sama-sama po sumasamba sa ating Panginoon, bagamat nandun pa rin po ang pagsunod sa social distancing, pagsuot ng face mask, at face shield, at paglilinis ng ating mga kamay. Yung ating pong talatang pag-aaralan ay napakaganda po na mensahe. Sapagkat ito po ay tumutukoy sa relasyon ng mga manggagawa ng Diyos at mga miyembro ng Iglesia na napapanahon sa pagdiriwang ng ating Church Workers Appreciation Day. May trivia po. Saan po hango ang pangalang Thessalonica? Sapagkat ang ating pong talatang pag-aaralan ay mula po sa Thessalonica. Siyempre ako na rin po sasagot to save time and effort. Alam niyo po, ang bayang Thessalonica, ang lugar ng Thessalonica ay nagtatag ni Cassander, isang pinuno ng hukbo ng mga kawal ni Alexander the Great. Pinangalanan niya ang bayang ito hango sa pangalan ng kanyang asawa bilang handog sa kaarawan nito. Sobrang sweet po. At yan po ang legend o nagmula ang pangalang Thessalonica. At kalaunan ang Thessalonica ay naging kapital ng Macedonia. Nakilala po ang Thessalonica. Gayon din po, ang Iglesia ng Diyos sa Thessalonica ay nakilala bilang isang huwarang iglesia. Iniingatan ng mga miyembro nito ang salita ng Diyos. At ito ay nakikita sa kanilang mga buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig, matinding pananampalataya sa Diyos at kasipagan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Subalit sila man po ay diligtas sa mga puso. Hayaan niyong ulitin ko ang talatang ating pag-aaral. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng makayapak. Bakit po kaya ito ay sinulat ni Apostol Pablo? Bakit po kaya sila pinakiusapan ni Apostol Pablo na igalang yung mga namumuno sa kanila? Sapagkat maaring dahil po sa taas ng kalidad ng buhay espiritual ng mga miyembro sa Iglesia Thessalonica ay nagiging mapanuri na ito sa mga lingkod at nagiging dahilan ng pagduduhan sa Iglesia. So, nagiging righteous na po ang mga miyembro ng Iglesia sa Thessalonica dahil sa kalidad ng kanilang pananampalataya. Kaya nakakasilip na po sila ng mga butas ng mga lingkod ng Panginoon. Subalit, doon po sa talatang ating binasa, meron pong pakiusap si Apostol Pablo, igalang. At igalang at actually, sabi nito, lubos na igalang. Pag superlative, to the highest level, igalang at ibigin. Kung hindi mo man kaya yon, alang-alang sa Panginoon, kailangan natin gawin. Sapagkat, narito po, nais po ng Diyos na ating igalang at ibigan ng lubos ang ating manggagawa. Maganda po ang version sa International Version. Hold them in the highest regard in love. Highest regard in love. Because of their work, live in peace with each other. Yun po ang pag-ubiling.
sa atin ng ating Panginoon. May 4 po na katotohanan bakit kailangan po natin ipakita ang ating pinakamataas na paggalang at lubos na pag-ibig sa ating mga manggagawa sa iglesia. Hayaan nyo nga, inyong malito sila. Unang-una, pastor, deponesa, guro ng mga bata, PPP, ano ba sila ng PPP? Mahabang ibig niyan. So, at iba pa na mga manggagawa. Una po, kailangan natin igalang sila at ibigin. Bakit po? Una, ang Diyos ang tumawag sa kanila sa banal na gawain. Sabi po sa unang Korinto, 12, talatang 28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. May ilan po sa ating mga pastor ay dating may magandang hanap buhay. May mataas na posisyon sa kanilang pinagtatrabahuhan at iba pang mga comfort sa buhay. Subalit nang sila po ay tinawag ng Diyos upang maglingkod, ay iniwan nila ang lahat ng ito upang tumugon sa tawag ng ating Diyos. At lubusang ipinagkatiwala ang buong buhay nila, maging ang kanilang ikabubuhay upang mapangalagaan ang buong iglesia. Ilan po sa atin dito mga magulang, kasama na pa doon, may mga magulang po ang madalas magsabi na mahirap mag-alaga at magpalaki ng anak. Maraming sakripisyo. Totoo yan, di ba? Gusto mong matulog, di ka matulog kasi kailangan mong bantayan ng maliit na baby. Kasama niya pang isubok. Paano pa po kaya kung buong iglesia aalagaan natin? Ano na? Maliban sa pamamahala din sa sarili nating pamilya. Naniniwala po ako na ang pagiging pastor o manggagawa ng Diyos ay kalooban ng Diyos at di lamang pagsunod sa sariling kagustuhan. Sapagkat marami pang naghahangad na maging pastor. Subalit di lahat ay nabibigyan ng pagkakataon dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. Sapagkat tanging ang Diyos ang may kapangyarihan sa mga bagay na ito. At dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila sa banal na gawain ito, upang pamahalaan at mamuno sa atin upang tayo'y manatili at tumago sa ating pag-ibig at pananampalataya sa ating Diyos. Marapat lamang po na ibigay natin ang ating lubos na paggalang at pag-ibig alang-alang sa ating Panginoon. Sapagkat sila man po ay sumunod lamang po, tumugon lamang po sa tawag ng ating Panginoon. Kaya, hinihiling ko sa atin na tulungan sila na maging magaan at nang may kagalakan ang kanilang pagsunod o pagtugon sa ating Panginoon. Pangalawa po, nakadahilanan, napakabigat po ng responsibilidad na hinigay sa kanilang mga kamay. Noon po, ay huwag na lang. Nakalay tayo. Pangalawa, napakabigat ng responsibilidad na inilagay sa kanilang mga kamay. Sa mga gawa, 20, talatang 22, sabi ko doon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sabi dito, ingatan ng mga manggagawa, una, sarili, na huwag magamit ng kaaway sa anumang kaparaanan. Sapagkat ang mga pastor at iba pang lingkod ng Diyos ay dapat maging buwaran sa pananampalataya. Hindi po ito madali. Hindi po exempted ang mga manggagawa sa mga pagsubok at mga tukso. Kadalasan ay mas mabigat pa nga ang kanilang dinaranas na pagsubok. Sila man po ay may mga pangangailangan. At sila rin po ay nangangailangan din ng panalangin natin. Kagaya ni Apostol Pablo na humiling na ipanalangin din sila upang magampanan nila ang kanilang tungkulin. Pangalawa po, pangalagaan ng iglesia. Bawat membro ay may kanya-kanyang pag-uugali at pangangailangan na dapat matugunan ng mga manggagawa ng Diyos.
Hindi po ito madali, lalo na sa panahon natin ngayon na halos virtual na ang medium ng ating mga gawain. Ang pakipag-usap o pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming interruptions o hadlang sa maayos na pagkaraos sa mga gawain. At isa rin itong nagpapahirap sa pamamahala ng pastor sa iglesia. Madalas nagdudulot ito ng kahapisan sa manggagawa ng Diyos. Subalit, kailangan pa rin nilang magpakatatag tayo sa pagkatawag sa kanilang Diyos. Hindi lang po tayo ang nanghihina, nahihirapan sa pandemya. Maging ang pastor po, ang mga manggagawa ng Diyos, dumaranas din po kung ano yung nararanasan natin. At mabigat din para sa kanila sapagkat tayo ang inaalala natin ng ating mga pamilya. Sila po, pamilya at buong iglesia. Pangatlo po, dahilan bakit kailangan natin silang igalang at ibigin. Mas mahigpit ang paghatol sa kanila. Sabi po sa Santiago 3:1. Mga kapatid, hindi dapat na maging duro ang marami sa inyo. Dahil alam niyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Sa talatang ito ay sinasabi na mabigat ang accountability ng isang pastor o tagapagturo ng salita ng Diyos. Sapagkat matyaga ang pag-aaral at pagsasaliksik ng Biblia kailangan upang maging tama ang parayag ng salita ng Diyos at gabay ng banal ng naisirito. Walang idadagdag o ibabawas anuman sa salita ng Diyos. Ganon din ang paglago ng bawat miyembro ay nasa pangalaga rin niya. Ditong pandemya, maraming pastor ang nakaranas ng kulungkutan kasi alalahanin kung paano maabot ang mga miyembro, pag-aalala sa kanilang kalagayan. Sapagkat hanggat maaari ay sinisikap nilang maging malakas sa harap natin, alang-alang sa atin, upang huwag tayong manghina. Dahil higit sa lahat, ang kapakanan natin ng mga miyembro ang unang nilang iniisip. Salamat po sa Diyos sapagkat sa gitna ng pandemya, nagpapatuloy pang pagsisikap ng ating mga manggagawa na abutin tayo sa lahat ng kaparaanan. Malayan ko na po si Pastor. Si Pastor, isa sa nakisa sa ating matutulong. Baga sabihin ko na, makulit. Kapatid, ano gagawin dito mga bigas? Yan si Pastor. Gusto niya makabahagi sa gawain ng ating iglesia. At good thing naman kasi napapabilis ang ating mga ganyang gawain. Araw-araw, kung kayo may mga messenger, ay pinadadalang tayo mga devotional notes. Mga may sakit, ipinapanalangin, araw-araw. Ang mga may mga prayer request, pinapanalangin. Importante po yun, kapag isang kaway, isang nangangailangan, at wala kang matakbuhan, meron isang pastor na nakahanda para gabayan ka sa iyong pinagdadaanan. At marami pa kong iba. Ang Diyos na po ang bakalang magbigay sa kanilang reward. Yung i-reserve natin yun para sa reward ng Panginoon sa kanya. Ang ating naman pong pastora at guro ng mga bata, kapatid na Bonel, na masipag din nakikisa sa gawain ng mga kababaihan, nagtuturo sa mga bata, at maraming sa iba rin mga gawain ay nakikiisa dyan. Kailangan ang approve po kasi yung ating mga pictures during our oikos. Ay kahit mahirap po online, bumilid nga po ako sa kanya nung napanood ko na nagtuturo siya sa virtual. Makasanod ng loob ni Pastora. Isipin mo, nagturo online. Kasi kapag po yung ganyan nare-record, yung galing at kapalpakan mo nakikita at pwedeng balik-balikan. Kaya andun yung minsan yung apprehensions ng marami. Yung kapalpakan ko makikita, maulit-ulit nila. Pero ang ating pong kapatid na Bonel, si Pastora, wala sa kanya yun. Sinikap niya, ang importante sa kanya, pagpatuloy ang paglagong Kristiyano ng mga bata na pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. So, di ba po, nagagawa natin ang lahat alang-alang sa ating Panginoon. Sunod po natin siya,
Kapatid, PPP Joven Vega na bagamat may edad na ay naroon pa rin ang pagsisikap na makibahagi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit po online. Mahirap po sa kanya yan, lalo na sa mga may edad, diba? Hindi teki. Ako nga po, hindi pa ako teki. Kaya, isang hearing namin, i-off ko na sana yung laptop kasi tapos ang hearing ng mga akusado. Meron dong leave. Pinipindot ko. Natawa yung judge ko. Sige. Hindi po yan, touchscreen. Ay, sorry po. Kasi tagal ko gumagad, no? So, yun pa mga naranasan ng mga hindi teki sa computer. Napagkakamulang taga-bundo. So, isa na po ako doon. So, ayun po. Pero ganun pa man. Makikita po natin sa ating mga sa ating FPP na patuloy na nagpapahayag ng salita si Tatay Vega. At yun po ay isang biyaya po sa atin. Alam niyo po ba na yung ginagawa nila, tayo po ang nakikinabang. Tayo po. Kaya nga po, sa ika-4, bakit kailangan natin silang igalang at ibigin? Ang mga lingkod ng Diyos ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. Maniniwala po ba tayo doon? Ang mga lingkod ng Diyos ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sila ay channel of blessing. Hindi natin pansin, pero totoo po yun. Kaya mga kapatid, alang-alang sa ating Diyos, nagbigay sa lahat ng mga manggagawa sa buong iglesia sa kalaganapan, lalo higit natin iglesia Tudera ay magpasakot po tayo sa kanila at sumunod. Dahil sabi po sa mga Hebreo, 13, talatang 17. Pasakot kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay may pananagutang mga laga sa inyo. At mananagot sila sa Diyos po dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ang hindi po pagsunod sa itinalaga ng Diyos upang na siyang binigyan niya ng kapangyarihan, maingat sa atin, upang huwag tayo madala sa kapahamakan, ang hindi po pagsunod ay magdudulad po sa atin ng kapahamakan. Sapagkat po nagsusermon pa ang pastor, nagtuturo ang ating Sunday School teacher, ang ating kapatid na Bonel, o G.N.B. Bonel, walang nakikinig. Sa tingin niyo po makikinabang yung mga kapatid na hindi nakikinig. Wala pong makikinabang. Sapagkat kung meron po tayong kasalanan, at sinasabi po ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kasalanan, kapatid, pagsisihan ang ating mga kasalanan, magbalik lang sa Panginoon. Hindi natin gagawin yun. Nandito tayo, hindi tayo nakikinig po natin ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi. Tayo pong nawawalan kapag hindi po tayo sumusunod sa ating Diyos. Kapag nariyan sila para gabayan tayo, pamahalahan, pero ayaw natin. So yung pagpapala na nila ng Diyos sa atin, hindi natin tatanggapin. Hindi ang kaparusahan, ang kaguluhan ng ating buhay, ang siyang ating marami. Kaya nga po, sapagkat nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng ating mga pasal, hindi po tayo, galing po natin sila activity. Hindi perfect ang mga pastor, hindi perfect ang mga manggagawa natin, pero po, sila po ay itinalaga ng Diyos sa gawain yun. Ugalang po natin sila, sundin at pahalagahan. At yung mumunti po nating kabutihan na binibigay sa kanila, yun po ay may katumbas na pagpapala. Sabi po sa Marcos, talatang 41, dito po ako magtatapos. Tandaan ninyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig, magbigay sa inyo ng isang basong tubig kasakay tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. So kung tayo po ay ito pong talatang ko sinasabi sa mga namumuno sa mga lingkod ng Panginoon na kung meron mag-aabot sa kanilang kahit isang basong tubig, kasi galing siya sa
sa malayo, pagod na pagod, mainit, tubig ang kailangan ng katawan niya, inabutan po natin. Yung simpleng pag-abot po ng isang basong tubig kay Pastor ay aalalahanin ng ating Diyos. At meron po yung katumbas na gantimpala. Kung ano kung gantimpala ibibigay kay Pastor, hindi po ang tatanggapin natin. Kaya kung gusto ko natin pagpalain, gawan ko ng gawa natin ang kabutihan ng ating mga manggagawa. Upang dumaloy ang biyaya sa ating lahat. Huwag po natin pagdamutan ng mga ating mga manggagawa sapagkat sila po tumutupad lamang po sa tawag ng ating Panginoon. Meron iba po sabi, wala kang choice eh. Pinatawag ako dito eh. Pilit na lumalayo, parang sino ba yung Jonah ba? Ayaw niya tumugon sa Panginoon. Ayoko, pumunta ka doon sa nila. Ayoko. Umuha siya ng sarili ng destinasyon. Hindi niya natakbuhan ang tawag ng Panginoon. Ibinalik pa rin siya. So, ganoon din po sa mga manggagawa natin. Kaya sila narito sapagkat tumugon sila sa tawag ng ating Diyos. At hindi naman po kalugyan sa atin ang pakitaan sila ng lubos na paggalang at pag-ibig sapagkat ang biyaya naman po ng Diyos ay dadaloy din sa atin. Sapagkat ang biyayang bibigay sa mga anong biyayang nakalang sa mga pastor, sa mga magagawa, ayun din po ang pagkakalang sa atin ng Panginoon. Kaya, sa ating pong pagtatapos, let us always desire to give our highest. Sabi po dito superlative eh. Hindi ko po mapababa. Tatong superlative po siya eh. Highest respect and love to our church workers and be blessed by our God. Purihin po ang Panginoon. Thank you. Kung tapos na po tayo sa ating paghahanda, pinaalilihan ko po tumayo ang kapuluhan para sa awit ng paghahanda. Ngayon po ay nasa dako po tayo ng pasasalamat, tayo ng kaniligan at pagbabastos. Hindi ko na po aanihan sa unahan ang kapuluhan.
Aming Diyos, aming Panginoon, isang pribilehyo, Panginoon, na maalaala ang mga manggagawa sapagkat tunay nga sa mukha ng aming tagapagsalita ng umaga, ikaw ang siyang naglagay sa amin, hindi man kami karapat-dapat. Subalit dahil sa ikaw ang tumawag sa amin, ay narito kami sumusunod at patuloy na nagpapasakop, nagpapailalim, kapailanlang sa iyong kapangyarihan sa pagtawag mo po sa amin. Patuloy na ang buong mga manggagawa ng Iglesia ng Caldera Heavenly Church, ang Tatay Beda, ang GNMB, maging ang aming kapatid na OG Castillo, na tagapagturo ng koro at tagapagtugtog ng organo. Kinikilala po namin siya na kapwa pamanggagawa sa iglesia pong ito na kung saan dito mo kami itinalaga at pinagpapala. Salamat sa buhay ng aming kapatid na OG sapagkat mayroong mga awit sa kanyang mga bibig, may kasipagan sa kanyang mga daliri ng pagtugtog. Naroon, Panginoon, ang pagkakaloob niya ng panahon niya sa iyo. Anuman ang hirap, anuman, Panginoon, ang mga pagkahanap buhay at hamon ng buhay. Narito siya na naglilingkod, ibibigay ng panahon para sa iyo. Kaya din, Panginoon, igawad mo sa Kanya, sa Tatay Beda, sa bawat isa sa amin, ang iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kakayahan, katalinuhan, na kung wala ang mga bagay na ito na inilalong mo sa amin ay wala kaming kayang gagawin. Nagiging posible lamang kami, Panginoon, maging ang aming mga ministeryo ay sapagat ikaw ang nagbibigay sa amin ng karapatan at kapangyarihan na gawin ang mga bagay na ito. Ang iyong mga anak na nariyan sa kanilang mga kinalalagyan ngayon, sila nakatindi. Maaaring sila ay may mga pagpapasalamat, Panginoon. Bunga ng mga maraming pagkilos niyo at pagawa sa kanilang buhay. Mga mahimalang mga pagkilos at pagpapagaling, pag-iingat ay pinagkaloob ko sa kanila. Narito kami sama-sama nagpapasalamat sa iyo. Nag-aalay ng aming kaus-puso pagwalhati sa iyong pangalan sa mga timabilang ng mga pagpapala, pag-iingat, pag-iligtas, pagpapagaling na aming naranasan. Gayun din naman, Panginoon, sila na ngayon ay muling nagtatalaga ng kanyang buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang aming kapatid na Hiner, na narito ngayon sa aming kalangitan. Kasama ng kanyang bahay, kanyang anak, dakilang Diyos salamat. Ikaw ang tumatawag sa kanya. Ikaw, Panginoon, ang nagpapanibagong lakas sa kanya ng pananampalataya. Ikaw ang ipapakita sa kanya ng mga mabuting bagay. Ikaw na kanyang sinusundan. Kaya patuloy mo itong patuloy sa kanya ang mabuting gawa na iyong pinasimulan sa kanyang buhay kasama ng kanyang ibahay, kanyang asawa, kanyang mga anak, mga mahal sa buhay. Narito rin ang nakita namin, Panginoon, kapatid na Ivan at Joanne. Salamat sa kanilang presensya sa pagsamba. Alam namin, Panginoon, na sila ay muli mong aakayin sa lugar nito at naman ang ministeryo na kanilang magagawa sa iglesia nito. Maitutulong, may paglilingkod sa iglesia nito, Panginoon, ay nawa ay makita mo sila na nagtatapat sa iyo. O Diyos, sa bawat isa sa amin, narito ngayon, nagpahayag ng aming muling at patuloy na magpapahayag ng aming pagkilos para sa iglesia nito sa pamamagitan ng pagtataas ng aking mga kamay, aking mga palad, ay laking namaramta ng bawat sa amin ngayon. Maging sila na mga nasa tahanan, sila man ay may mga tanging kahilingan, sila man ay may mga naisip, sila man ay mga nais magpapaspas sa iyo, sa pamamagitan ng pagtataas ng aking mga palad na ito, Panginoon, aabutin mo sila, aabutin mo rin ang mga narito o aming Diyos. Mga kapatid, dito sa tahanan na ito ng Iglesia ng Caldera Heavenly Church, maging sa mga kanya-kanyang mga tahanan at maging bawat sa atin ang mayamang pagpupok ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang patuloy na pagkilos sa inyo
at ang pagbabasbas, pagpapala, pagbebendisyon sa inyong tahanan, sa inyong mga pamilya, at sa ating bawat isa. Sumainyo ang pagpapala at bendisyon ng ating Ama sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa muling pagbubukas ng gawain sa lugar na ito, aming Diyos, patuloy kaming susunod sa iyo, magtitiwala sa iyo, magtatapat sa iyo. At ngayon, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasa mga langit, ang nagpapatuloy at lagi ng pag-iingat at pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang panlaw, kaaliwan, pagkikipisan, kapayapaan at higit sa lahat, ang kapuspusan ng banal na Espiritu siya nating tanggapin mula ngayon at sa magpakilan-kilan pa man. Amen at Amen. Maaari po maupo ng kapatid. Meron po tayo PowerPoint presentation para sa mga magagawa. Hills on the journey of the world. Those who've gone before us find way. Cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives are stirring testament to God's sustaining faith. Surrounded by so great a cloud, we say, there's goodness not only for us, but it's those who've gone before us. Let's leave two folks behind us, the heritage of faithfulness passed on through godly love.
Maraming salamat po sa ating pagkakatawa, sa pagsisikap niyo po na mainatid po ang magandang balita at maging witnesses po ng members. Hindi ko po alam kung meron pong gusto magsalita. Meron po ba? Salamat po. Theology. Theology. Salamat ako sa biglaan. Sabi ng biglaan. Una-una, tanungan ng usapan ng application sa ating mga magawa ay nagkakalang bagay ang biglaan din ng ating pastor, ang bagay itong gawain. At hindi, pinapakita ng ating pastor na hindi lang sila yung hindi katulad tayo na may nagawa. At ang ating pastor ay hindi kakayanin mag-isayan at na kailangan talaga na nagtatayos sa tayo tinutulungan natin mga ating pastor at kaya naman binagawa ng ating pastor na ginagamit sa natin Panginoon para pangalagaan ang kanyang tuba kasi may mga tuba tayong nasa iglesia, kanyang minahawatan. At pasalamat ako ng maraming sa ating pastor at siguro alam niyo na marami kung anong buhay ng ating pastor, hindi lang sa pastor sa ating iglesia. Bilang isang ama, kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, number one na responsibilidad ng isang kamayang ating pastor ng kanyang pamilya. Ako, nalimutan sa sabi ko. Number one, ministry ng ating isang ama, isang magulang, kanyang pamilya. Paano kung naging ng magandang media sa ating ministry natin, ang ating pamilya ay hindi natin pangalagaan. Pangalawa, ay ang iglesia na inawagan na. Ngunit sa ganun pa man ang naglikod sa atin yung kahit na yung number one na talagang ministry niya sa pamilya, nauuna pa rin lagi ang
ang iglesia. Kahit na may needs yung mga anak niya, nakuha pa rin yung mga miyembro minsan. Minsan, talagang yung tawag ng Diyos sa kanya. Una, then, siguro, dyan napakabuti natin Panginoon na hindi natin Panginoon. Kung hindi ginagawa natin ng gawa, ay yun ay ginagaling ng ating Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. Kaya, at naniniwala ako, ang mga pinagdadaan natin sa panahon ngayon, ang ating pastor, ang ating mga natin, na para naman natin lahat sa pagkakas ng ginagawa natin hindi para sa ating sarili, hindi sa ating mga lang. Hindi ko lang may kumukan lagi yung sabi ng aking mga kuya ko. Kasi nang ngayon talagang binata ko yung natin ng mga tanungan na nagkakaroon sa kanya na sinasabi sa akin. Sabi nga, pag oras na tinawag ka ng Panginoon, kasi ang panahon na yun, meron mga pangkod na hindi nagpapatuloy, ay nagiging witness kami kung paano naging buhay nila. Ibig sabihin, oras na tinawag ka ng Panginoon, walang atraso niya. Walang, ay, sandali mo na, sabi na tayo, di ba? Kung tinawag ka, ay, sandali mo na, dililin mo nga yung patay namin. Ay, kaya mo yung mga, magiging doon yung mga, patay sa, para patay sa kanan patay. Ibig sabihin ikaw, doon sa tinawag nila ng Panginoon. Ay, parang magiging lang natin pastor, ng mga tungkulin natin pastor. Na, nakikita ko sa, sabi ng kuya ko, ang pagliling sa Panginoon, ay hindi, sabi ng kuya sa akin, hindi ang business ng tao, business yan ng Diyos. Kasi, para sa Panginoon lahat siyang ginagawa natin. Hindi para sa sarili mo, hindi para sa pamilya mo, hindi para sa Panginoon lahat ng ginagawa natin. Pagliling natin. At hindi ng Panginoon, at ito ay, wala kasi masabi sa ating pastor, bilang pag-aaral sa ating pagliling. Kasi dito lang, actually, yung mga panahon na wala ng pastor dito, dito, magkakilala na kami ng pastor, pero iba ko na matagal na. Natubayan pa, naging pumago na siya, kahit wala rin siya ng destino, at yung bago na yung mga pastor, pastor ka, pastor yan, kahit sa mga pastor nila, dahil, ibig sabihin, kala ko sabi ko, hindi kayo magdidestino ang para ko dito sa ating iglesia. Ano siguro, by God's will. At sa mga panahon na yun, mga ginagawa sa dito, at imposible talaga kahit hinapin dito ng Panginoon dito. Hindi ko sa isip ko, para sa isip ko. Ginawa ang Panginoon, sabi lang, pinagpapagpitan yan, hindi natin ang kung yung nandun sa atin. Kausap ko sa ito na, gano'n. Sabi ko, sino po ang nakikita ninyo, ang bildera po, walang nalagay. Kaya sabi ko, doon natin sabi ko, doon magawa ang Diyos. Kaya lang sabi ko, yung mga panahon na ito, ngayon, masaya sana natin, sinuhay ko sa para namin, sabi ko, John, pero, ay pagpapagod na Diyos, bakit gano'n mga ano sa isip ko, bakit kinuha ang Pastor John na kung ginagamit sa ating iglesia, hindi natin bilang yung kaisipan na hindi natin maaarap talaga sa amin. Yung ano natin. Kaya siguro, kung ano yung nilakas sa atin ng Panginoon, ang boses ng Panginoon, nasa ating pastor, kung ano yung nasabi natin ang kanya, gano'n si pastor, na kaya pag nasa trabaho, kasi nila mga gisin. Parang parang gisin ako. Nagdadrive ako sa trabaho ko. Kaya pag mukhaan nga lang, nakapag-sabi na pag-sabi na lang ako. Kaya ngayon, pag lumakas si pastor sa akin, so kapatid, hindi nila kita matawagan. Ganun na siya kayo dito. Alam niya na yung kilos ko, at alam ko na yung pastor. Kasi sa tumula, nag-aanohan tayo, ano ba yung kapatid na to, ano yung paano mo sa kumitilos, kaya, sabi ko nga, ang pastor natin mga kapasal na malalak ang pag-iisip, kahit gano'n marami sa problema, ay hindi na pinapain nakabayaan yung pamilya na ito nga, nagkakama sa atin na by
kung saan medyo tayo nag-ano. Alam ko, nag-exert ng mga effort, yung mga hindi natin kaya gawin, nagawa natin. At tayo doon, pinagpan ng Panginoon. At siguro, darating pa mga araw ng kataan na ano natin. Ang gamit sa Panginoon natin. Maraming salamat po. Ayun po, salamat po kapatid na OG sa kapitooan. Pastor, meron po ba kayong tubuan? Wala po. Or gusto niyo po magsalita? Kami po nagagalak na maranasan namin yan. Kami bilang magagawa ninyo ay minsan sa isang taon ay hindi naman yung word na maparangalan. So sa Biblia is worthy of double honor. Ang mga manggagawa, hindi lang ako, hindi lang kami. Dinatagday ko ang katauhan ng Kabebeda, kapatid ng OG, GNNB, maging ang kapatid ng Saigon, nakatulong ngayon sa ministeryo. Sinasabi niya, hanggang wala mo na siyang trabaho. Ang inaalala ko doon sa Saigon, kung hindi ka nabigyan ng Panginoon ng trabaho baka mag-full time ka dito sa pagpapastor. Kaya yun ang iyang aking sakaling pagpapasalamat. Well, nagpapasalamat ako sa effort na ginawa ng Premier Levitic. May hirap kong gawin ito ngayon dahil ang lahat ay naka-online. Pero dahil sa pangunguna ng ating chairman, kapatid na OG, ang ating vice chairman, ang kapatid na Amalia, at ang bumubuo ng board, nagpapasalamat po kaming mga lingkod ninyo, mga lingkod nyo dito. At ginawa niyo ito sa amin. Ito'y ginawa niyo sa amin, nasabi ng salita ng Diyos, ginawa niyo ito sa ating Panginoon. At yung mabuting ginawa ninyo ay tiyak na gagantihan ng ating Panginoon. Tinatutuwa ako, nakita ko ang kapatid na Ener, kapatid na nung maliit pa yan ay Dudong, kung tawagin ko. Dudong, isa si Dudong O maliit pa yan, pag nandito ko, tatakbo yan. Halos mabaga ako, mama na yan malaki na sa akin Pero kahit gustahan kami sa basketball, di mo nanalo sa akin ito. Malaki pa yan. Papasalamat ako kasi mga ilang araw talaga nangailangan siya ng Panginoon at sa pamagitan ng inyong lingkod ay tunay na ministeryohan ng ating iglesia. Ating kapatid na ito na nagmamalasakit dyan ay ang iyong Auntie Nancy at ang iyong nanay na tahimik na umiiyak yung dalawa sa messenger. Pero yan ay gawain ng Panginoon na tayo ay muling magbalik loob sa Kanya. Hindi kami perfectong mga manggagawa, meron kami mga kahinaan, meron kami mga pangangailangan. Pero dahil sa ito ang buhay na niyakap namin ay kami itutupad. Kasama ko ang aming bahay, aking anak na panganay si Hilary, si Caris at si Micah, ay nagpapasalamat kami po sa inyong lahat. God bless you. Ngayon po ay inaaniyahan na po tumayo ang kapulangan para sa pangkasuhan.
Maraming salamat po sa lahat na attend sa ating unang Sunday service pagbabalik.